tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Inaanyayahan na po ang lahat na umupo na po sa kani-kaniyang upuan. Ngayon po ay isang araw ng celebration natin sa Panginoon. Although, araw-araw naman ay sinicelebrate natin ang kabutihan ng Panginoon. At ngayon, magkakasama tayong lahat para sa isang engranding celebration para sa Panginoon. Amen ba? No? May pag-aawitan, hindi lamang prayer, hindi meron din sharing of the Word of God. No? Kaya napakabuti ng Panginoon dahil kahit medyo hindi masyado maganda ang panahon, mainit, pero malamig ang hangin. No? Subalit hindi ito hadlang para tayo ay sama-samang mag-celebrate, magpuri sa Panginoon sa hapong ito. Meron tayong bagong kasama ngayon, si kapatid na Richard Villegas. Tayo po'y umawit ng Oh, I Love You with the Love of the Lord at magkamayan po tayo. Basang tugunan, inaanyayahan ko po kung kayo po ay mayroong dalang nakasulatan o sa inyong mga application sa inyong phone. Buksan niyo po ang inyong mga Bible o Bible app sa Deuteronomio chapter 30 verse 15 hanggang mga sumusunod. Ang sabi dito, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. 16. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit, kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o ang sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. So, napakaganda ng bili ng Diyos, no? Merong panghamon, buhay o kamatayan, pili kayo. So, life is a choice. Nasa sa atin po kung ano ang pipiliin natin. Gusto natin ng kasaganaan, tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. Gusto natin ng kapahamakan, lumayo tayo sa Diyos. No? So, pinagpala ang hapong ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo sandali manalangin habang inaantay natin ang iba pa natin mga kasama. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos sa iyong kadakilaan, sa iyong pamamatnubay, sa bawat isa sa amin. Alam ko, Diyos,
na ang buhay namin ay nasa iyong mga kamay. Kaya nga, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat o Diyos na sa nagdaang linggo na aming nilakaran, saksi kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hindi namin naranasan ang gutom, ang uhaw, o ang lamig. Sapagkat kung ikaw ay nasa aming buhay, kumpleto kami o Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuting Diyos. Kaya nga sa hapong ito, patuloy naming sineselebrate ang iyong kabutihan, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa kalipunan ng mga anak mo na narito ngayon, sa pangunguna ng aming pastor, sa mga aawit, sa mga manunugtog, Panginoon. Kumpleto kami, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan na kami ay malungkot, Panginoon, dahil kukurite. Sapagkat hindi mo tinitignan ang aming mga itsura, Panginoon, kundi ang aming puso, ang kalooban namin. Basa mo, O Diyos, ang laman ng aming mga puso. At salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay mayroong katugunan sa iyong panawagan, Panginoon. Kaya nga lumalapit kami, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin, Panginoon. Patawarin mo po kami at patuloy mo po kami ituwid sa dapat naming landas na lalakaran. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, we praise you, we glorify you, we magnify your holy name, O Lord. At sa hapon ito nawa ay malugod ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin, ng mga pagbubulay-bulay ng iyong salita, sa pamamagitan ng musika, Panginoon. Inialay namin ang hapon ito sa iyo lamang, O Diyos. Ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Amen. At ngayon naman po ay sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang worship team para sa kanilang pag-aawitan. Amen. Manatili po tayo nakaupo, and as we begin to worship the Lord, let's welcome the Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside me with the power of the Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit.
sa atin ng Panginoon. Hayaan natin na maranasan natin ngayon ang kanyang dakilang katapatan sa buhay natin. Noon, ngayon at magpakailanman hanggang ngayon. Kapag ka rin ang Panginoon. Sadyang kahit buti na natin
linggo ay special na araw ng Panginoon. No? So, dapat lagi tayong nananabik sa araw na ito. Araw na tayo ay sama-samang nabuburi, maawit, sinasamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. At sa hapong ito, tunay niya na hindi lamang ito special, kundi kagalakan natin ang bawat isa na magamit ang Panginoon sa kanyang ubasan. Ang ating pastora, Ana Curita. Siya po ay magpapatuloy. Ayun, purihin po ang Panginoon sa maganda pinagpalang hapon. Natuloy din, to God be all the glory. Hallelujah, God is good. And all the time, God is therefore, tatlong soul. Okay, wala. God is good. And all the time, God is so good. Yeah, very Yun. good. Purihin ang Panginoon. Amen. Kasi po sa bawat araw, ang Diyos ay napakabuti. Amen? Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa lahat ng panahon, di ba? At sa lahat ng panahon, napakabuti ng Diyos. Kumbaga, pag tayo kinumusta, o kamusta ka? Sasabihin mo, ito okay lang. Pabuti ng pabuti. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Purihin ang Diyos, amen? Ganyan po yung mga declaration ng Panginoon, ng mga anak ng Diyos. Sabi nga po, pag kinumusta, o kapatid, kumusta ka? Eto, medyo may ano na naman, di ba? Sa negative. Sabi nga po, kailangan ng declaration natin ngayon pong 2026. Di po ba, January, magtatapos ang bilis ng panahon, no? February na. Grabe. February na. Araw na rin ng mga puso. So, ngayong January ba, wala tayong mga puso? Kailangan lang ba sa February may puso? So, ibig sabihin po, kasi ano nila yun. So, respetuhan na lang. Di ba? Alam niyo po, ako po yung pupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga po, naalala ko po last Sunday, nagturo po si Pastor Edgar. Ang sabi ni Pastor Edgar doon, there is a season, new season, ngayong 2026. Mayroong panahon. At alam niyo po ba, nag-bless po ako sa kanya kasi pangalawang pastor po siya na nakita ko po na nagtuturo na walang notes. Praise God. Sabi ko, gusto ko itago yung notebook ko. Kasi si pastor, pag talaga nagturo, walang notes. Ako sumisilip pa ako eh. Siyempre, huwag kayo mag-alala, Pas. Parating na po ako sa malapit na sa inyong binara ng gano'n. No? Sige po, tayo po muna yung muko at tayo po muna. Panginoon, kinikilala po namin na wala po kami magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, kanina pa lamang yung panalangin, Lord, na-bless kami. Sa praise and worship na bless kami. At ngayon, Lord God, i-bless mo rin kami sa salita mo, Panginoon, na ipangangaral ngayong hapon. And Lord, I believe hindi babalik kayong salita na walang nagagawa sa buhay ng bawat isa. Ako na yung alipin, Panginoon. Salamat po sapagkat ito ang matataas at mapaparangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, tayo po natin magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, sabi nga po, ano po ba yung ating pag-aaralan? Kukonik lang po ako doon po sa katuruan ni Pastor Edgar last Sunday about the new season. Ngayon naman po, meron pong there is a time for a season or there is a time for everything. Alam niyo po ba itong message na ito, paborito ko po kasi itong, isa sa paborito ko, hindi ko naman sinabing paborito ko talaga. Isa po sa paborito ko, yung Ecclesiastes or mga ngaral. Sabi po ng mga ngaral 3, there is a time for everything. In Tagalog, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. So ito yung season at may kanya-kanya pong oras. Ang tanong, anong panahon meron ka ngayon? Anong oras meron ka ngayon? Kaya nga po, ito po yung oras na kung saan hindi na po tayo tutulog-tulog. Malapit na po dumating ang Panginoon. Meron po akong isang kwento, dito po ako mag-i-intro. Kala nyo, nag-i-introduction ako. Ito pa lang po ang introduction ko. Ako po, isang araw po, last Sunday lang po, kami po ay attend. May na-attendan po kasi kami po morning. So alam niyo po, doon po ako kumakain kasi pagdating ng hapon, maglilingkod.
Yung ba? Kasi gagamitin tayo sa larangan ng musika. Alam mo naman, napakaganda po talaga. Ako po yung sa biyaya lang. Naalala ko sabi ni brother, ikaw ba si Sharon? Sabi niya, hindi, si Regine. Purihin ng Diyos. So alam niyo po ba, ako po ay nanaginip. Kasi po alas 7 ng umaga, pag Sunday po kasi, gumigising ako 8:30. So meron akong 1.5 hour na allotment. Doon ako maliligo, magpe-pray. Kailangan makatapos ko yung panalangin ko, ligo ko sa loob ng 1 oras at kalahati. So alam niyo po, nagising ako ng alas 7, sabi ko, aga pa. So gusto ko ulit matulog, gusto ko magising ng 8:30. Alam niyo po ba, pagka-idlip ko po, ako po ay agad nakatulog. Nung upuan nakatulog, ako naman po ay nagising din. Salamat sa Panginoon. Di ba? Alam niyo po ba, nung ako po ay nakatulog, ako po ay nanaginip. Habang ako po ay natutulog, narinig ko ang lakas ng tunog. Alam niyo po kung anong klaseng tunog? Ito po isang tunog ng trumpeta na umaalingaw sa aking pandinig. Sabi ko, wow! Rapture na! Pagising ko, ba't nandito pa ako sa higaan? Tapos, habang naririnig ko po yung tunog ng trompeta, nanalangin agad ako, nag-repent agad ako. Kasi siyempre, ang kasalanan natin, hindi natin alam. Sa isip, sa wika, sa gawa, bagamat hindi tayo gumagawa ng malaking kasalanan ay maliit. Sa Diyos, walang malaki, walang maliit. Lahat ay kasalanan. So, nag-repent ako, Lord, patawarin ko dahil sa isa. Tapos ko kung manalangin, tumayo ako. Tumingin po ako sa bintana. Yung bintana namin walang sarahan. Kortina lang. Pagtingin ko po, payapa ang sanglibutan. Sabi ko, praise the Lord. Eh di ba kapag na-rapture, magkakaroon ng kaguluhan. Di ba, Pas? Kasi bakit? Kung ang nagmamaneho ng kotse ay isang born again, narinig niyang trompeta, rapture agad siya, mawawala agad siya, ikakotap agad siya ni Lord, ano mangyayari sa sakyan? Mababangga. Tama ba? Kung born again, yung piloto ng eroplano, nung tumunog ng trumpeta na rapture si pilot, anong mangyayari sa eroplano? Babagsak. Kaya magkakaroon po ng kaguluhan. Ngayon sabi ng demonyo, tinanong kong kaaway ko, walang magawang mabuti no. Sabi sa akin ng kaaway, tawagin mo si Pastora Flo, baka naiwan din kagaya mo. Alam ko, hindi ko tinawagan. Kasi sabi ko, hindi pa. Ngayon, bakit po ako na nag-iip ng ganito? Ngayon po, nung ito po ay binulay-bulay ko, na-realize ko po na ito po ay mensahe ng Panginoon, hindi lang sa akin. Kundi sa bawat isa, mensahe sa akin kasi chinek ko muli yung sarili ko. May siyempre, bago tayo magturo, check yourself. Turo tayo ng turo, 3 bumabalik sa atin, Diyos lang ang nakakaalam. Tama po ba? So, bago po ako magturo, nagbulay-bulay ako, Lord, ano pong mensahe ito? Ang mensahe po rito is about the warning. Malapit na pong dumating ang Panginoon, whether we like it or not, darating ng Diyos. Ang tanong, kapag dumating ba ang Panginoon, handa ba tayo? Meron po uli akong isa pang kwento. Intro ko, ang haba ng pasipas, ang bilis eh. Hanggang anong oras ang po ba ito? Sa susunod, kung nyo na po imbitahin pa kasi mahaba magturo. So, pangalawa pong patotoo ko, alam niyo po ba ang kaaway, tuso talaga pag gagamitin tayo. One time po, nakaginip na po itong mga ginip. Eh, sabi ng Bible, mga lalaki, ang magiging mapanaginpin sa huling araw. Sabi ko, lalaki ba ako? So, alam niyo po na naginip na naman ako. Sa panaginip ko, grabe. Doon po ako dumating ako sa punto na binangungot na po ako. Alam niyo po yung pamangkin ko, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, narinig niya ako. Kasi kung hindi po ako narinig, namatay po ang nanay ko ng October 22, siguro November, sumunod na ako sa nanay ko. Alam niyo po bakit? Kasi doon sa panaginip ko, gumaganto na ako. Pero ang sinasabi ko sa pangalan ni Jesus, laging Jesus, narinig ng pamangkin ko doon sa baba kasi ang bahay namin, andun ako sa upper room. Second floor. Siya po nasa baba yung kwarto yan. Sabi niya, narinig daw niya ang lakas-lakas ng umon. Ako po kasi, pag ako nanalangin, may hindi talaga akong umungol kasi bakang tao eh. Tapos, magpe-pray ako. So, umungol talaga ako. So, nakakala niya lang daw, nagpe-pray ako. Alam niyo po talaga, sa totoo lang, bihira pong umakyat niya ng kwarto ko. Kasi kumbaga, may kanya-kanya kami mundo. Mga introvert po kasi kami. Alam niyo po, kailan na kami nagkakasama? Pagkakain, minsan kanya-kanya pa kami. Sa bahay namin, 3 na lang kami.
Tatlo. Ako, si Jeremiah, tsaka yung pamangkin ko, si Brent. So, tatlo na lang kami kasi wala na si Mother. So, alam niyo po ba, purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kasi yung time na yon, pinaakyat siya ng Panginoon. Kasi kung hindi siya pinaakyat ng Panginoon, kami, kung matulog siya, lalo na siya, kasi panggabi ko yung trabaho niya, nagising ko yung mga tanghali. Kung alas 4, alas 3 pa ata nun, kasi kakauwi niya lang, tapos sabi niya matutulog na siya, nakatapos na nga rin siya mag-pray, matutulog na. Buti na lang po umakyat at ginising ko. Kung hindi po ako ginising, wala na si Sister Ana ngayon. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Niloob pa rin ng Panginoon. Sabi niya, makyat ka nga doon. Gisingin mo nga yung anak ko. Kasi yung anak ko nakikipaglatan sa kaaway. Imagine mo. So, ganun po. Tingnan niyo po ha. Huwag niyo pong sabihin hindi ako nagpe-pray bago ako matulog. Minsan may battle pa nga ako. Naglalabit pa ako. Pero bakit ninununod ako? Sabi nga po doon, may mga panahon. Kaya nga kapatid, ano po ba yung panahon natin ngayon? Ano yung season natin? Ano yung oras natin? Number 1. Ready. Sabi po roon, sa buhay po natin, lalo na ngayon sa panahon na ngayon, kailangan handa po tayo. Handa tayo sa maraming bagay. Ang sabi nga po doon sa, kung alam niyo po yung kwento, yan. Doon po tayo sa kwento. Sa kwento po ng Matthew 25, 1-13, ito po yung kwento tungkol doon sa 10 dalaga. Ito po ay parabola. Parable of the 10 virgins. Ngayon yung 10 ito, yung 5 matalino, 5 hangal. Ngayon, tingnan niyo po ha, itong 10 ito, lahat sila naghanda. Kasi lahat sila may ilaw, lahat sila may langis. So, kung sabihin hindi sila naghanda. Pangalawa, lahat sila nagbabantay doon sa lalaking ikakasal. Ito po yung matatagpuan niyo sa Matthew 25, kinukwento ko na lang. Okay? So, alam niyo po, naghanda sila. Kaya nga lang, ano yung pagkakaiba? Bawa tayong lahat, maghanda tayo. Kasi mag-church tayo, naghanda tayo, di ba? So lahat tayo pupunta sa church, sila lahat pupunta sa kasalan. Alam niyo po nangyari, yung 5 matalino, merong extra langis. Pero yung 5 hangal, walang extra. Kaya kapatid kong minamahal, sa buhay po natin, anong extra meron ka? Yung bang extra na yun, ay para po sa Panginoon o yung extra na yun para po sa ating sarili. Sabi nga po, maging handa. Ang pagtunog ng trumpeta, hindi natin alam kung kailan darating at kung kailan natin maririnig. Pero ang mahalaga, ito, lahat tayo makakarinig kasi lahat tayo mararapture. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang maiiwan ha? Walang maiwan. Sama-sama tayo ha? Sabi po ron, be ready. Maging handa tayo. Anong sabi ng Bible? Pinag-aanda tayo. Actually, maraming verse po na binanggit, pero ito lang po sabi dito, Luke 12:38. Mapalad ang mga aliping yaon kung madat lang sila ng amo nila na handa kahit anong oras, hating gabi man o madaling araw. Mapalad yung mga alipin na nadatnan ng kanilang amo, ng kanilang Panginoon, umaga man o gabi. Mga kapatid, dapat maging handa tayo. Kailangan nating maging tagapagbantay tayo. Alam niyo po bakit? Kung makikita po natin, sabi doon sa Ezekiel 33, tayo po ay ginawang bantay. Tama ba? Ezekiel 30 or 33. Ginawa po tayong bantay ng Panginoon. Para ano? Sabi nga si Ezekiel, ginawa niyang bantay para magsabi sa Israel. Kapatid, tayo po ay bantay. Bawa narinig natin si Pastor Edgar, nagsalita siya. Mga kapatid, ito ang pinapasabi ng Panginoon. Anong dapat natin gawin? Ito po yung i-relay natin sa ating kamag-anak, sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, o kung kanino man nais ng Panginoon na ibigay yung mensahe yun. So ano po ang sabi? Mapalad kapag nadatnan tayong handa at hindi tutulog-tulog na Kristiyano. Sabi po roon, 1 Peter 5:8. Anong sabi? Humanda kayo at magbantay sapagkat ang kaaway o si Satanas na inyong kalaban ay parang leon na umaatungal. Alam niyo po ba, si Jesus, Lion of Judah, tama? Amen. Pero si Satanas, mahilig siyang magkapit, mahilig siyang manggaya.
So ginawa rin niya, nagleyon-leyon din siya. Pero ang pagkakaiba, si Jesus, Lion of Judah, umapatay ng mga lobo o ano man. Pero itong si Satanas, pinapatay, alin, yung ating pananampalataya. Ano ba po ang sabi roon? Umahanap siya ng masisila. Alam niyo po ba ito si Satanas? Leyon siya, pero umaatungan lang, hanggang atungan lang. Pero dapat tayo, mas malala yung atungan natin. Di ba? Bakit? Kasi kapag siya po ay nagsalita, nang hindi maganda o may gagawin sa ating buhay, ano dapat natin gawin? Roar agad tayo. Rebuke agad natin sa pangalan ni Jesus. Kasi tayo po mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo mga intercessor. Hindi lang po tayo basta Christian or ambassador. Tayo rin po ay mga warrior. Alam niyo po, sabi nila noong panahon sa probinsya, kapag dumarating daw ang mga Kristiyano, ang sabi daw ng mga demonyo, tago tayo! Dumarating ang mga Kristiyano! Oh, praise God. Pero ngayon daw, nandito na sa Manila dahil umangat na siyensya, yan. Sabi daw ng mga demonyo, ayan ang mga Kristiyano! Ano sabi ng demonyo? Tatakbo ba sila? Hindi. Salubungin natin. O imagine mo, kasi bakit? Ang mga Kristiyano raw hindi na raw ma-identify kung tunay o hindi. Kasi bakit? Ang mga Kristiyano kasi dapat tayo, di ba? Sheep clothing tayo. Pero yung wolves o yung mga lobo, sheep clothing din sila. Nakikisama yan. Nakikisama sa mga Kristiyano, nakikisabay yan. Pero nang dapat natin, kaya nga counter flow. Kung si Satanas pag ganito, tayo po pag gano'n. Never pong dapat nagsasabay. May nagtanong po, Pastor, ang tagal ko ng Kristiyano, pero never ko pang kasalubong si Satanas sa buhay ko. Wow! Di niya nasalubong. Sumagot ang pastor. Sabi niya, kapatid, baka kaya hindi mo nakakasalubong kasi kasabay mo. Imagine mo, di ba? So kailangan po, si Satanas na sasalubong mo, hindi mo kasabay. Sino ang kasabay natin? Si Jesus Christ. Amen? So ano dapat natin gawin? Maging handa tayo. Malapit ang dumating ang Panginoon, dapat kung si Satanas, doble ang trabaho niya, dapat tayo higit pa. Kung si Satanas kayang manalangin ng 1 oras, 2 oras, tayo kumusta? Kumusta yung prayer life natin? Minsan ako ouch na ako. Kasi minsan mahaba ako mag-pray. Naalala ko nga itong si Ate Nat. Sabi niya, magpe-pray tayo. Si Pastor magpe-pray. May klinang pastora. Kasi bakit? Mahaba. So, dapat mahaba po tayong mananalangin. Lalo na kapag kaharap natin ang Panginoon, tayo na lang one-on-one. Pero kung ikaw mag-opening, alam niyo po ako sa totoo na nag-bless ako kay Pastora. To God, be the glory po. Pag nagpe-pray siya, damandam ako. Hindi ko alam kung bakit. Kasi bakit? One spirit ka na. Wow! Nakiki-spirit ako sa kanya. Kasi yung prayer niya, there is something There's something, kasi mayroon kasi prayer na kapag nanalangin ng Amen. Parang umakakuha lang, Amen. Amen. Di ba ganun po tayo? Pero siya, nung narinig ko, pangalawa po siya narinig ko na kapag nag-pray, very soft, pero grabe yung impact niya. O impact, walang kuha, impact lang. Di ba? So grabe. Kaya matatouch ka. So alam niyo po, kailangan tayo po mga Kristiyano, may impact po tayo. Yung pagiging handa natin bilang Kristiyano, may impact yan sa katabi mo o kung kanino man na nakakausap natin. Dapat handa tayo. Kasi malapit din dumating yung Panginoon, hindi natin alam kung kailan. At sabi po ng mga theologian or Bible scholar, yun, thank you po, Pastora. Ano ba sabi nila? Darating daw. May daw ko kasi hindi nga natin alam eh. Darating daw si Lord, araw ng gawain. Kaya pag absent ka, delikado ka. Di ba? Huwag mag-absent. Ayun, Hebrews 10:25. Bakit? Pag tumunog ang trumpeta, sabi lang ng mga Bible scholar at saka ng Bible theologian, darating ang Panginoon, Sabbath day, araw ng pamamahinga. So, syempre, sino yung tatawagin mo kapag araw ng pamamahinga? Syempre, yung mga anak mo nagpapahinga saan? Sa kanyang presensya. That's ba? So, yun po yung sabi nila. Kaya ako po, simula noon, hindi na po ako umabsent. Maliban na lang, kapag nagkasakit.
Siyempre hindi ko na kaya eh. Di ba? Lamat-lamat ha. Magsisimba. Kasi sabi ni Lord. Sinabi ba talaga ni Lord? Wala naman, kahit saan. So hindi ko pa sinabing talaga ako po, narinig ko lang yun. So depende po. Kung kalooban ng Panginoon, dumating siya ng araw ng pamamahinga, praise God. Wala nga absent, amen? Wala nga absent. Kasi bakit? Kapag sinabi mo, baka dumating ang Panginoon ngayon, magsisimba ako. Amen? Dapat ganyan ang panakot eh. Sa mga Kristiyano, matatagal na. Yung matatagal na ha, hindi ko naman sinabi yung mga Kristiyano, ano pa lang. Pag mga Kristiyano matatagal natin, yung mga tinatamar, sisakotin ka, medyo masakit yung rayo mo. Medyo masakit yung likod ko eh. Sis, baka dumating si Lord. Ay! Sisimba ko! O, di ba? Minsan ginagano ng panakot. Pero yung joke lang naman po yun. Okay, so yun po yung sinabi sa number 1. Ano po sabi? 2 Timothy, in season and out of season, kailangan natin share the good news. Alam niyo po ba, tayo pong mga Kristiyano, o tayo po naligtas na, huwag lang po tayo na makontento na tayo na yung ligtas. Kayo po ba kontento na ligtas kayo? Dapat hindi. Kasi bakit namatay si Jesus hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat. So, anong trabaho natin? Ano yung mandate natin? Share the good news. Number 2, kailangan po ang mga Kristiyano available. Handa ka nga kagaya ng 5 hangal. Handa sila, may ilaw, may apoy. Pero walang extra. Kasi bakit? Handa sila. O, anong gagawin mo ngayon? Eto, magsisimba ako. Oh, praise God. Ang gagawin mo sa Wednesday? Wala lang, nasa bahay ako. So, dapat lagi po tayong available. Lalo na pag tinatawag tayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos, to God be all the glory. Ako po may trabaho. Isang araw na lang, isang linggo. Sabi ni Lord, available ka na Monday to Friday. Di ba? Monday to Friday, available na ako. Bakit? So, ibig sabihin, kasi ako pray, Lord, gusto ko. Kasi po, may hinahayuan po ako doon sa salon. Sabi ko, Lord, 2026 na. Ibalik mo po yung dati sa akin na ako mainit. Mainit, nag-aapoy, nag-aalab. Alab ng puso. Nag-aalab. Sabi ko, Lord, gusto ko, sa looban mo, yaman tinawag mo ako. Monday ko, heartbeat mo, share the good news. Lord, isa lang yung hayo ko. Ngayon, niloobo na nga, mawalan ako ng trabaho na 5 araw. Isa na lang ang araw ang trabaho ko. Kaya ako nang magtrabaho ko sa'yo. Dagdagan mo yung hayo ko. So alam niyo po, purihin ng Panginoon, may pinagpapray kami. Kung kalooban ng Panginoon, ibibigay niya. So available. Kasi kagaya po natin, ang buhay natin, yung iba nagtatrabaho, tama po, nagtatrabaho, respetuhan. Hayaan natin sila magtrabaho. Kasi baka mamaya, pag pumunta sa church, pastor, siyang sisihin. Diba? Sabi niya, available, hindi na nagtrabaho kasi bakit hayo na ng hayo, nasisituloy ang Panginoon. So alam niyo po, dapat balanse. Lahat ng buhay po natin balanse. Naglilingkod tayo sa Diyos, nagtatrabaho tayo, pero eto po, 8 hours po tayong nagtatrabaho. Tama? 8 hours? Yung another 8 hours, anong ginagawa natin? Natutulog. Salamat doon sa mga 8 hours na natutulog. Praise God. Kumusta yung another 8 hours mo? 8 hours. 8 hours akong nagsiselfone. 8 hours akong nasa video game. Or 8 hours ako kung nasaan. Kumusta po yung another 8 hours mo? 8 hours kang nagtrabaho, 8 hours kang natulog. Yung 8 hours, dapat kabahagi mo ang Panginoon doon. Kaya nga, there is a time for everything. Kailangan available tayo na magamit tayo ni Lord. Yung natitirang 8 hours, yung iba doon hatiin mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Kasi alam mo po ba, hindi lang si pastor or kami ang dapat humayo, even kayo. And to God be all the glory. Bakit? Kapag yung mandate na ito, nilagay ng Diyos sa puso natin, hindi ka papayag na ikaw lang ang ligtas. Bakit? Kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. So, ang gagawin mo, i-share mo. Di ba? So, mayroon po dito sa Bible, tungkol po kay Deborah. Makikita po natin yan sa Book of Judges, Judges 8. Judges 4. 8. Itong si Deborah, isa siyang hukom sa Israel. Ngayon, merong lalaki na ang pangalan ay Barak. Itong si Barak ay hari ng Israel. Tapos meron pang isang hari, si Habin.
Isa siyang hari ng Kanaan. Ngayon itong si Habib, meron siyang, ano tawag dito, yung sundalo, yung chief na sundalo. So ano po ang pangalan niya? Si Sisera. Basta mga Sisera. Yan. Ngayon ito po. Sabi po ni Deborah sa kanya, kay Barak, pumunta ka doon, makipaglaban ka na, at ibibigay na ni Yahweh sa iyo ang lupain. Sumagot si Barak, hindi ako pupunta kung hindi ka sasama. Kapatid, anong sabi ni Deborah? Sige, sasama ako. Mga kapatid kong minamahal, dapat tayo available. Sabi ni Pastor, may prayer meeting tayo. Sige, sasama ako. Dapat ganun eh. Hindi, may prayer meeting tayo. Sige, may lakad ako. Di ba? Alam niyo po ba sa isang iglesia, ano po ba yung isa sa backbone ng iglesia? Yung prayer meeting. Dapat po, alam niyo po, kung kilala niyo po si Paul Longicho, isa po siyang pastor, head pastor ng Korea. Ngayon itong si Pastor Paul Longicho, alam niyo po ba kung ilan ang intercessor niya? Intercessor pala. Ibig sabihin yung nananalangin. Doon po, sa ilalim nila may underground. Alam niyo po kung ilang tao meron doon? 200 intercessor. Imagine mo. Diba? 200 intercessor. Tanungin niyo yung mga pastor niyo ngayon, pastor natin ngayon. Pastor, ilan ang intercessor mo? Ewan ko nga, may nananalangin pa sa akin eh. Pero ako, nagpe-pray ako sa miyembro. Pero yung miyembro, pastor, kumusta? Hindi ko nga alam. O, diba? Diba, dapat yung patinan mo, Pastor Edgar. Ilan ang intercessor mo? Ba't? Makisig si pastor. At meron akong 20 intercessor. Praise God yun. May 20 nananalangin sa iyo, sa pamilya mo, at sa iglesia ito. Diba? Kaya po dapat tayo nagpapanalaginan. Kasi sabi ng Hebrews 10:25 yun. Ano sabi? Bakit kailangan nating dumalo? Para magpalakasan, magpanalangin na. Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Bakit tayo dumagalo? Para magpalakasan. Hindi yung pag nakita mo si Sis. Oh, buti naman yung matin ka, bukay ka pa. O diba? Matin na nga, eh, gano'n mo pa. Diba dapat yung pag umatin siya, parang galing sa ibang bansa, Pastor Neil, welcome! Diba dapat gano'n? Eh, ikaw, pagsimba mo, welcome ako dito. O diba? Hindi yung pag-attend mo, oh, buti naman, buhay ka pa. Salamat sa Diyos, nakakatin ka. Diba dapat hindi mo gano'n? So ano po yun? Tayo po ay dapat magpalakasan, magpanalanginan higit sa lahat. Kapag nagtawag ang Panginoon, available. Doon po sa book of Isaiah, sabi po roon, may kwento ulit, si Isaiah. Sabi po ni Yahweh, nagsalita si Yahweh, sinong isusugo ko doon? Sumagot si Isaiah, here I am. Alam niyo po ba yung kanta? Here I am, send me. Diba? So ano po yun? Isaiah 6:8, here I am. Dapat pag nagtawag, oh, meron tayong prayer meeting. Lord, here I am. Wow, sarap, diba? Hindi yung pag gano'n, oh, saan na ako ngayon? Ako SM. Ano gagawin mo? Mag-a-unwind. Diba? Dapat pag tinan mo sa Kristiyan, saan ka pupunta? Sa church. Anong gagawin mo dun? Mag-a-unwind. O diba? Masarap mag-unwind ka sa presensya ng Panginoon. Kasi bakit? Ito po. Sabi po ng Isaiah 14, meron isang pong pastor na naringgan ko nagsalita siya. If you run like a dog, you will be a dog. But if you run, or if you fly like an eagle, you will be an eagle. Kailangan alam niyo po kung saan kanino tayo sumama. Sumama tayo sa malalakas. Kasi bakit? Mahawa tayo. Tingnan niyo po, sumama kayo sa taong tawa ng tawa. Paglabas niyo, ano na kayo? Tawa rin kayo ng tawa, di ba? Kasi bakit? Masaya siyang kasama. Pero sumama kayo sa malungkutin. O kapatid, kumusta ka? Eto ang buhay. Wala lang, weather lang. Sa araw, ganun ka na rin. Di ba? Eh, sumama ka sa maingay. Nagani si Is, maingay na rin siya. Napasama sa akin. O, di ba? So, alam niyo po, kailangan po available. Alam niyo po, natuwa ako. To God be all the glory. To God be all the glory. Ngayon, ako po kasi may pinagdadaanan. Sabi nga ni Sis. Si Sis, hindi halata. Ako rin, lalong ayun ipahalata.
Kasi syempre may pinagdaanan ako, namatay yung mother ko. Tapos mayroon pa ako sa pinagdadaanan, pero praise God, nagtagumpay ako. Alam niyo po ba, pag ako po ay dumarating sa nalulungkot na ako, nalulungkot ako. Ang gagawin ko, tatawagin ko si Madam. Madam po kasi ang tawag ko, boss ko. Pag hindi po trabaho, sis, tawag ko. Hindi niya alam, kaya ko siya tinatawag kasi nalulungkot ako. Sabi ko, sis, hayo tayo. Ano mo sabi niya? Laban. Yan ang mga magagandang mga sagot. Di ba? Sis, hahayo tayo. Laban. Di ba? Hindi yung sis, hahayo tayo. Dami kong niniintindi sa buhay. Tatawag-tawag ka pa, aya ka pa ng aya. Di ba? Pero that time, ito po yung gawin niyo. Pagkasabi nga ni Pastor Ed Lapis, pag nalulungkot ka, ay gumawa ka ng bagay, may kasasaya mo. Huwag kang magmukmuk sa isang tabi. Huwag kang Huwag mo ko pinapasisi ka pa na sisi sa Panginoon. Hindi mo alam kung bakit mo nararanasan niya. Plano, Senyor. Di ba? Sino po rito? Walang pagsubok sa buhay kahit kailan. Taas ang kamay. O, di ba? Walang tumaas. Isa lang ibig sabihin niya, normal tayo. Kasi yung mga walang problema, alam niyo kung saan niyo makikita? Sa 13. Sa mental. Kasi bakit? Ang mga tao doon ang sasayaw. Umaakit na sa rehas, tao pa ng tawa. O, diba? Gusto niyo ganon? So tayo, normal tayo. Meron talaga tayong pinagdadaanan sa buhay. Si Jesus nga, meron eh. May pinagdaanan nga siya eh. Mas matindi pa nga kaysa sa atin eh. Tapos sa isang problema lang, sa isang pagsubok lang, bibigay tayo. Bagamat bilang tao, huwag mo natin sabihin, sis, kaya mo yan? Ako nga, napatagumpayan ko eh. Pag ako ginaganon, di sabi ko, sige, hindi ikaw lang tagumpay. May pinagdadaanan siya, bawa lang. Meron kasi, ako po malimit kasi, nakakahayo po ako. So meron po akong pinuntahan na bahay. Ang problema niya lang, 1 kilong bigas. Napakatindi na ng problema niya, 1 kilong bigas. May kasama ako. Sabi niya, di siya yung ikalpi, hinihilihan ko lang. Siya yung ikalsyon ka. Ano ba yan? 1 kilong bigas lang. Problemado pa pa. Ako nga. Alam niyo, hindi ako nakapag-pigil ba? Siniko ko. Ay, kasi malihimik ka na ha. Kasi siya, 1 kilong bigas lang, problema niya, mabigat na yung para sa kanya. Tandaan natin, ang problema natin hindi pare-parehas. Ano si Alan Lee, kung may pinagdadaanan si Alan Lee, iba rin yung pinagdadaanan ko. Pero ang kagandang parehas tayong nagre-rejoice. Diba? Hindi tayo. Ito nga si kagabi tumawag sa akin. Sis, alam namin ang pinagdadaanan ko. Praise God, kasi hindi mo pinapahalata na may pinagdadaanan ka. Kaya naman ang mga Kristiyano, hindi halata. Hindi halatang wala tayong pera. O di ba mukha tayong mayaman? Hindi rin halata na meron kang sakit. Pero pag ginanong mo, taas na lagnat mo. Di ba? Hindi halatang may problema. Kata mo si pastor niya. Hindi halatang may problema. O, kahit may edad yan. Pogi pa rin sa biyaya ng Diyos. Si Elijah. So lahat po tayo may pinagdadaanan. Tama? Amen. Meron nga po nag-chat sa akin, pag-pray over siya. So, pinag-pray ko talaga. So, lahat tayo may pinagdadaanan. Pero ang kagandahan, dadaan lang yan. Hindi yan mag-i-stay. Kaya kapag medyo tumatagal na sa buhay mo, oops, mag-i-stay ka na. Excuse me, private property, layas ka. Diba? Kasi tumatagal, ako po may time na, umiiyak-iyak pa rin ako. Pero, iyak-iyakan mo. Siyempre, kailangan ko encourage sarili ko. Siya nga eh, grabe, encourage yung sarili mo. Di ba? So lahat po tayo, kung walang mag-encourage sa'yo, tama yun. Kapigin mo sarili mo. Encourage yourself. Ay, kaya mo yun, di ba? So ano dapat? Yung puso natin, hindi lang po handa. Yung katawan natin, dapat available. Guess po ba? Available. Tanong mo po sa katabi niyo, available ka ba? Available ka ba? O magkakaroon tayo ng prayer meeting. Available ka ba? Hindi na ako bibo. Okay. So, number 1, ano ba yung number 1? Ready. Number 2? Available. And number 3, dito na po ako magtatapos kasi baka hindi na po ako imbitahan ni Pastor. Okay. Number 3 po, sabi po roon, is fruits. Meron po tayong bunga. Ready ka nga, available ka nga, wala naman tayong bunga. So, kailangan po tayo po ay namumunga. Halimbawa, tama kayo sa
sinabi ni Pastor, kung bawat isa sa atin mag-aakay ng isa, dadami tayo. Ako po kasi meron akong panuntunan sa buhay. Actually, panuntunan. Kayo rin po ano pa meron? Ang panuntunan ko yung John 12:32. Sabi roon, when my name be lifted up, I will draw all men unto me. So ako po kasi, before po may banda po akong hawak. Pero sa totoo lang, Brad, may hawak lang yung banda ha. Hindi po talaga ako professional. Bandaron, bandarito lang ang alam ko. So alam niyo po ako may hawak akong banda. Pag nagpray ako, Lord, pray ako. Send musician, send musician, send musician. Anong gagawin ko? Pray ako. Pupurihin ko ang Diyos. After kong parangalan ng Panginoong payapa na ako, Lord, ministry mo ito. Ngayon, tinan mo ba? Purihin ng Diyos. Nagsasend kahit hindi na tayo nag-i-invite, nagsasend ang Panginoon. Bakit? Itong ministry na ito, hindi atin. Tandaan natin dito, this is my ministry. Pag may narinig po kayo, may uwi na tayo. Ministry pala niya yun. Ay, patawarin tayo. This is not our ministry. This is the ministry of God. So, ano dapat natin gawin? Sabi na John 15:16, hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang ano? Kayo'y humayo. Ano na? Number 1, humayo, mamunga, at manatili ang bunga. So, umahayin tayo. Available ka nga. Uy, Pastor, meron po mga gawain. Tara. Di ba yung mga sagot? Pag inaya niyo po si Sister Mary, saan lang ang sagot niya? Sister Mary, may gawain tayo. Laban. Alam mo po ako rin ang Panginoon. One time, may pinag-pray po kami na kumari ko. Na-hospital po siya. Medyo na-stroke siya kasi yung bibig niya, hindi na siya makapagsalita ng diretso. Usapan namin, una ba yun? Tawag ako, sis, nasan ka na? Una na. Sinama ko si Pastor Dan, kasi si Pastor Dan, kakilala niya rin. Kasama po namin before. So, sabi ko para mag-meet ni Pastor Dan, para ma-encourage na bumili. Dito nga ako. Sabi ko, sis, nasan ka na? Sabi niya, eto, nag-drive na ako. Ano yan? Nagmamadali yarn? Anong gusto mong gawin ko? Hindi sa waga ko. Lumipad ka, sis. Alam niyo, buti na lang, napakabuti ng Panginoon. Hindi siya matampuno. Alam niyo po bakit? Kaya nga dapat ready ang puso mo, available ka sa ministry ng Lord, namumunga na. Ang bunga na tinuturo rito po ay dalawa. Hindi lang po bunga ng kaluluwa, bunga din ng Espiritu. Ano ba yung bunga ng Espiritu? Alam niyo po ba? Yun. Alam niyo po yan. Ano yung number 1 na bunga? Pag-ibig. Love. Kung wala yung love, alam niyo po yan, may business siya. May pamilya pa siya na nakasikaso. Pero single po yan. Alam niyo po ba, pag sinabi niya, inaya niyo siya, laban lang. Kaya alam niyo po ba nakakatuwa? May driver na akong maganda. Sis, hayo tayo doon. Sabi niya, laban lang. Tapos, uupo pa ako sa unahan. Alam mo lang talaga Ako yung pinagdatuloy. Di ba bakit? Kasi available. At yung available mo, mamumunga yan. Alam niyo po ba, isang patotoo, magiging ko na lang. One time po, mahayo po, mayroon po kayo nahayo ang dyan sa may habay, sa Palo Alto. That time po wala akong trabaho. So, pag may nagbe-bless sa akin, talagang hindi ko po siya ginagastos. Iniipon ko po, kasi that time wala akong trabaho. So, alam niyo po, hahayo ko, so kailangan yung pera ko, sakto. Sabi ko, pag ako'y nadulas na hulog ang piso, maglalakad ako, wala habay. So, alam niyo po ang ginawa ko, para makatipid ako, wala habay, nilalakad ko pa roon, subdivision siya. Akala ko, pagdating sa subdivision, yun na. Nilalakad pa rin pala, papasok pa doon. Tapos pagdating ng papasok doon, akala ko yun na. Lalakad ka pa sa Makipo. Na kapag ikaw hindi ka masyadong magaang sa pakiramdam mo, hulog ka doon sa palaisdaan. So, hayop kami. Alam mo, ginawa ng Panginoon, tinaray ng puso ko. Binigyan ako, bagong payong. Ako, Lord, wow! Bagong payong, Lord! Ibig sabihin, maglalakad pa rin ako, pero nakapayong na. Diba? So, nakita ng Diyos ang puso ko. Sabi na nga, itong anak kong ito makulit-kulit ito Sige, ayaw na nga. Bigyan ko nga ng e-bike to. Wow! So, meron nagbigay ng
e-bike. Pero po rin naman, Panginoon, binayaran ko rin naman. Pero sabi niya sa akin, kahit kailan ko bayaran. Sige sis, mga 10 taon bago ko bayaran, okay lang? So, imagine nyo, kasi nakita ng Diyos yung heart ko. At alam niyo po ba ngayon, nagkwento ko sa inyo. Ngayon naman po, ang pinapangarap ko, magkaroon ako ng lisensya. Bakit? Magdadrive na rin ako. Imagine mo, para naman, malayo-layo na yung hayop ko. Nakamotor na ako. Marunong po ako magmotor. Pinagalitan po ako one time, nung nagbababistad po kami dito sa kay Ate Lenny, pinagalitan ako ng Pastor Dan. Sabi niya, nagmamotor ka without license. Oo nga po po, session. Alam niyo, ginawa ni Pastor Dan, na-touch. Binigyan ako. At that time po, ang student license, 300 lang. Binigyan ako ng 200. Hindi ko alam kung bakit nasaan na yung 200. Sabi ko, ba't hindi ako nakakuha ng lisensya nung binigyan ako yung pass? Kasi bakit? Malis na si pass eh. Kasi wala nang nag-pass-out. Wala nang umulit. Ito sa wala nang umulit, tinamad akong kumuha. Ito ngayon. Yung 300, ngayon, 3,000 na or 6,000 nakuha na mismo. Salamat sa Panginoon. God provides for you. Kasi bakit? Pag yun ang heart mo, God, sabi ng Psalms, God will give the desire of your heart. So, anong dapat natin gawin? Mamunga. Hindi ko lang namumu. Yun. O yun, namumunga ko. O yun, pag umaga, bunga ng bunganga, panghali, bunganga rin ako. Gabi, ako po nagbubunganga rin naman. Lalo na ito sa bait kong alaga. Pero salamat sa Diyos. Pero one time, pinaiyak din ako na kasi one time nag-usap ko, umiyak ko. Namin pag-asa namin. Sabi ko, ano gusto mo? Mag-artista o mag-abroad? Ang kamubuhayin mo kami, ha? O, diba? So, alam niyo po, kapag nagtalim ka, kapatid, kapag nagtalim ka, aani tayo. Kaya siguraduhin mo, mabuti yung itinatanim mo. Dahil kapag hindi mabuti yan pa rin ang aanihin. Dito na po ako magtatapos. Yay! Tapos na tayo. Sa 1 Corinthians, ito po isa sa paborito to ni Ate Jen. Talagang nag-sink in daw to sa kanya nung narinig niya. Sabi niya, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kaya kapatid, kapag tayo gagawa sa Panginoon, gawin na natin the best. Tama ko ba? Kasi yung ano nila, darating na Panginoon, the best na bigay mo. Di ba? Kaya ako, may limit din ako magbunga nga. Pag nalilate sila. Kaya sabi ni Mrs. Mo, o yan na, parang hindi na magsalita si sis. Tara na, lakad na. Di ba? Minsan yung bibig natin, nakakatulong din. Huwag lang sa sobra. Amen? Sige pa tayo lahat tayo tumayo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, may likha ng langit ng lupa. Panginoon, salamat po sa mga salita ng napakinggan namin. Na sa panahong ito, Lord, kailangan namin maging handa. Kailangan namin maging available. Kailangan din namin mamuna. Sapagkat ang mandate mo sa amin is to share the good news, to share your words. Lord, salamat sa iglesyang ito na niloob mo, Panginoon, na idako ang aming mga paa sa lugar na ito. Salamat sa iglesyang ito na nagpatuloy sa amin, nag-welcome sa amin. At ngayon, Panginoon, tumatayo ako upang ipangaral yung mga salita. Salamat po, Panginoon Jesus, sapagkat sa opportunity na ito, Panginoon, na ikaw ang nagbigay. Lord, ang mensahe mo ito, tumatagpo ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Na hindi lang kami basta manggagawa o basta tinawag mo, Panginoon. Kailangan din namin umayo. Kailangan din namin mamunga. At kailangan manatili ang aming buhay. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong papuri, sa iyong parangal, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin, may pananampalataya. Tayo po natin magsabi ng Amen. Amen. God bless you po at magandang hapon po sa atin.
Salamat sa Panginoon at salamat po kay Pastora Ana. Ana. At kalimutan. Ana, mental block. I'm sorry. Na-inspire ba kayo o nahamon? Nahamon. Nahamon, no? Ano nga yung mga qualities na dapat makita sa isang mananampalataya? Merong readiness, merong availability, at nagbubunga, no? Siyempre, kapag available ka para sa Panginoon, meron talagang ibinubunga. Kaya magtaka kayo kung walang bunga, no? Ano ang ginawa ng Panginoon sa puno ng igos na hindi namunga? Magbasa po kayo ng Bible kung ano ang ginawa, no? Sa oras na ito, nasa panahon po tayo ng paghahandog. Tinatawagan ko po kung meron mang magbibigay ng special number. Si Shem. Hello, yan. Tinatawagan po ang worship team sa unahan para po sa awitin sa Offertory Challenge. Lord,
Salamat po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At dinadalangin ko po na ibalik po ng higit pang pagpapala ang mga kamay na naghandog nito. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Okay, so ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi na ako mahihirapan. Thank God. No? Thank God, nandiyan si Pastora Ana, nandiyan si Pastor Neil. Naka-schedule na kayo sa darating na buwan ng February. Tingnan nyo, sabi niya, hindi nagbabasa na daw siya. Hindi naman nagbasa kanina. Yung Bible verse, natural yan. Pero ito nyo, diretso rin. Mga sanay din. Alam si Pastor Neil, tingnan mo yung views. Karamihan ng views, 30, 35. Pero ikaw, 163 views. Kasi sa YouTube Kaya ayaw ko kay Pastora. Baka higit pa. Pero meron din akong 360. Saka si Ate Lenny, 300 din. Mas talo ako noon, 380 siya. Views. Kaya lang, nauna siya ng isang buwan. Kaya maaaring abutin ko. So, tingkan, nagpapasalamat ako. At ako, sa totoo lang, nag-guilty. Nag-guilty ako sa sermon ni Pastora Ana. Tama yung mga sinabi niya. Alam niyo, nung nasa pasong tamo kami, Sunday, morning ang gawain. Afternoon, babalik kami. Mga 4 o'clock hanggang 6. Fellowship. No? Parang ayaw namin maghiwa-hiwalay. So, sa linggo pa lang 2. Lunes, wala. Martes, meron po kaming discipleship training. Martes. Pag Merkules, meron kaming midweek service. Pag Thursday, meron po kaming choir practice. O kaya ito, katulad nito, worship team. Pati Sabado. Yung Biyernes, prayer meeting, malaking tulong po. Ngayon, kung dito kasi, ako lahat ang gagawa niyan, siguro, mga 1 year lang, iwan ko na kayo. No? Hindi ko kayang mag-isa yan. Naghahantay lang ako kasi tinitingnan ko lalo na yung pang-umaga. No? Na minsan parang, ano ba Lord? Ayaw mo ba talaga? Paunti ng paunti sa umaga. Thank God naman itong sa hapon, padami tayo ng padami. Kaya, balance pa rin. No? Nalulungkot ako pag umaga dahil dati, 70 kami sa umaga. Kanina, 7 na lang. Tawag kayo, nawala yung 4, 7 pa rin. No? Sabi nga ng asawa ko, perfect number. Kasi sa Diyos ang 7. No? Imagine, 7. Samantalang nung nasa siniluan kami, kahit saan kami ipadala ng destino, nadadat na namin 7, after 6 months, 100 na. Aywan, bakit? 77 na lang. Isama niyo sa prayer. Tama yung sinabi ni Pastor, magdala tayo kahit isa, magdala tayo ng kahit isa. Kasi pag marami na tayo, saka ko na yan gagawin. Umpisan ko sa midweek service. Tuwing alas 6 or alas 7 ng gabi, midweek po yan. Pagkatapos, napakahalaga ng prayer meeting. Ako po ay bunga ng prayer meeting pag Friday. May bulletin board, nakwento ko na to sa inyo. Number 1, ang asawa ko, nililista ako. Dahil hindi ako mananampalataya, lasinggero man Diba? Taga-sanlibutan talaga. Okay. Answer prayer. Prayer is power. Napaka-makapangyarihan ng panalangin. Lahat ng mahal ninyo sa buhay, prayer. Dahil hindi naman natin kayang papuntahin dito Hindi natin kaya.
May Holy Spirit. Pag nanalangin tayo, ang Holy Spirit ang ating kinakausap. At ang Holy Spirit ang magsasabi doon sa mga mahal nyo sa buhay na hindi pa na isasama dito. Okay, so mahaba, no? Para nagsisermon ulit si Pastor. Okay, so yun lang. Nanganod po ako sa Minnesota. And thank God, 3 na kami. 2 ako sa isang buwan. Si Pastor din, mamili kayo kung anong linggo ang gusto nyo. At si Pastora Ana. Kung, ha? Mapagbigay po ako Kahit sino. Pasigay daw siya. Oo, ano namin? Any. Any. Okay, so good. Okay, so, yan na. Nagpapakita na hindi ako mahihirapan at hahaba ang buhay ko. 100 lang dahil sa inyo. Kung ako lang lagi dito, ako lang na ako, 1 taon lang yata, iiwan ko na kayo. Ha? Mahal niyo ba ako? Bilang manggagawa? Amen. So, huwag niyong hayaan, iwan ko kayo. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Okay, so tayo po ay manalangin. Inanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Sabay na rin po ang pagbasbas. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay dinala mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga pagpapalang at tuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At dinadalangin ko nga po sa lugar, sa dakong Tabon 2, Tabon 1, Tabon 3. Naniniwala ako, Lord, na kayo po ang dakilang misyonero. Ako'y umaasa sa inyo. Dahil alam ko, kapag ginusto po ninyo, papupuntahin mo rito ang mga anak mo. Katulad ng nangyari nga na ngayon, ang binakayan ay tumutulong po sa amin. Kaya thank God, napakasaya ko dahil mayroon ng instrumento, mayroon ng gitara, mayroong organ, may drummer. Ang gaganda pa ng mga umaawit at ang kanilang boses. Kaya thank you, Lord. Alam ko na ang kasunod po niyan, yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anakan, alam ko magkikita-kita kami rito dahil kaming lahat ay magtutulong-tulong sa ikalalago ng iyong iglesia. Hindi ko po ito iglesia. Lagi kong sinasabi sa inyo. Kaya alam ko na palalaguin po ninyo ito. At hiningi ko po ang basbas sa hapong ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin. At higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Bago po tayo magsimula, patuloy tayo umawit sa Panginoon. Magpakailan.